Gusto ko lamang pong i-share sa inyo kung bakit ang aking pagmamahal sa ating dating Pangulo, kasama na po ang buong pamilya ko. Are you guys ready? Before the mother dragon, kailangan merong father dragon. Diba? Ganun naman talaga. I would like to call in Senator Robin Padilla to give us a speech. Message to our former President Duterte. A round of applause, please. Mabuhay! Duterte! 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 Happy birthday! Magandang umaga po. Hayaan niyo muna po akong magpasalamat sa ating mga organizer, sa mga nag-isip po at gumawa po nito, na hindi po sila natutulog dahil gusto po nila organisado tayo. Sapagkat alam naman po natin kapag tatak Duterte, kailangan disiplinado. Tama po ba? Yan po ang lagi natin ipinamumuka doon sa mga naninira sa ating mahal na digong. Na tayo, yung mga Pilipino na marunong sumunod at higit sa lahat, disiplinado. Kaya po, pinapakiusap po namin, huwag po tayong magkakala. Alam niyo naman po si Digong, ayaw na tayo'y magkakala. Hayaan natin yung mga kalaban niya ang magkalat. Pero tayo, huwag. Ayun po, kailangan magpasalamat din po tayo sa mga kapitbahay. Alam niyo po, ito pong lugar na ito ay pribadong lugar. Ito po ay lugar ng mga Dutch, ng mga tinatawag kong nakatataas na antas ng pamumuhay. Kaya napakalaki bagay po na nakakuha po tayo ng permit dito. Isang bagay po yun na dapat natin ipagpasalamat sa mga Dutch. Dahil nakakatuwa po na tayo ay pinayagan po nila na magpulong-pulong dito. Kaya ang pakiusap po ng ating mga organizer ay maging maayos po tayo at maging tatak Duterte. Yan. Bilang inyo pong kaparehas, alam nyo ako, maikli lang po yung oras na nahihingi ko sa inyo. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo kung bakit ang aking pagmamahal sa ating dating Pangulo, kasama na po ang buong pamilya ko. Alam niyo po si Digong, noong 2014, noong ko po siya unang nakilala, nung pumunta po ako sa Davao, at sinabi ko po sa kanya, Digong, naniniwala ako sa federalism, kaya sasama ako sa iyo. Kami po yung mga una na nagkumbinsi kay Digong na tumakbo sa pagka-presidente. Kami po yung mga una. Ang katotohanan po dyan, pati po ito, ako po ang nagbigay nito kay Digong. Nung una po kasi si Digong laging paganon. Ganyan lagi si Digong. Sabi ko, Mayor, huwag tayong masyadong paganon dahil mukha tayong komunista. Kailangan ibahin natin Digong. Sabi niya, ano ba maganda? Ganito tayo Digong para tigas. Kaya doon po yung pinanganak. Yan po ang istorya namin. At nung kampanya na po, noong 2016, maaring yung iba po rito na mga matagal lang nasa Netherlands, alam naman po ninyo na nakampanya ako dito kay Digong. At nung panahon na yun, katulad po ninyo ako, wala po akong hiningin pera kahit kanino. Hindi ako bayad. Gastos ko po lahat. Yung mga pinagpagawa ko ng t-shirt, pagbili ko ng ticket, hotel, lahat po yan, gastos ko. At nung nanalo po si Digong, wala po akong hiningin kapalit. Wala po kayong narinig na ako ay ipinuwesto sa gobyerno
wala po na ako'y may hiningin kontrata. Katulad po ninyo ako. Ang pagmamahal ko po kay Digong ay galing sa puso ko, hindi galing po sa interes. At yan po, napatunayan ko po ang pagiging tunay na maginoo ni Digong noong binigyan niya po ako ng absolute pardon. Ano po ba yung absolute pardon? Yun po, ako po kasi dating bad boy. Dati po nagpapakabait na po ako. Isa na lang po ang asawa ko ngayon, hindi na po madami. Ako po ay kaparehas na Digong. Ni Digong, mabait po ako. Idol ko si Digong. Kaya po, binigyan niya po ako ng absolute pardon kasi ang sabi ni Digong, kailangan akong magkaroon ng pangalawang buhay, pangalawang tsansa. Kasi alam niyo naman, ex-convict po tayo, nakulong po ako, 3 taon at kalahati. Kaya nararamdaman ko po kung ano yung nararamdaman ni Digong. Marami pong mga kasamahan ko nagtatanong sa akin, bakit pa masyado kang apektado? Kasi naramdaman ko mangulungan. Alam ko ang pakiramdam ngayon ni Digong. Na birthday mo, nag-iisa ka, nasa malamig na lugar, doon sa atin mainit. Pero siya, malamig. Iniisip niya kung paano niya makikita ang kanyang pamilya. Dahil hindi naman po siyempre kabigla-bigla sa ating lahat na siya ay dinala dito ng napakaikling oras, hindi nakasunod kagad yung pamilya niya, mabuti na lamang. At yung ating mahal na Vice Presidente, yung kanyang anak, ay nakasunod po agad. Pero isipin niyo, nangyari yung pinagdaanan ng Digong. Napakatindi po ng pinagdaanan ng matanda. At yung ating kung nakantahan niyo na po ba ng happy birthday si Digong? Hindi ba? Kanina, nasaan ako nun? Umalis na kayo. Ayan, kasama sa iyo. Pero pwede pa rin po tayong kumanta. Ako, kanina, nauna ho ako dito. Kailangan lang ako sumibat ng konti kasi hindi ko pwedeng kung saan ka umiihi dito sa Netherlands. Lalo na kung gusto mo rin magbawas, di ba? Hindi pwedeng kung saan, kung hindi, mapapahin ka. Kaya ako, umalis muna ako kanina, marami na ako nakasalubong doon. Punta kami doon, sarado naman yung CR ko, kaya umikot po ako, napunto ako doon sa gasolinahan. At meron naman ako mga nakasabay doon. Kaya wala ho akong iniwan dito, pasensya na ho kayo. Maaga ho ako dito at kasama niyo po ako hanggat mamaya. Ang kailangan lamang po natin ngayon, huwag po tayong maging, pakiusap po yan, pakiusap. Ang pakiusap lang po, wag lang po tayong maging masyadong makalat kasi yung mga kapitbahay po. Tutuloy ko lamang po, binigyan ako ng absolute pardon ni Digong pangalawang buhay. Yung po, hindi po yung naibigay ng ibang pangulo na pinagsilbihan po. Meron din naman po ako mga ibang pangulo na pinagsilbihan ko, tulad ni Fidel Ramos, si Gloria Macapagal Arroyo. Lahat po yan pinagsilbihan ko, pero si Digong lang po ang nakaisip na bigyan ako ng absolute pardon. At siya lang po yan, at ginawa niya po yan sorpresa. Hindi po yan na alam ko, hindi po. Nakipagkutsabahan po siya kay Senator Bongo at doon po sa COS ko. Sila po nag-ayos, hindi ko alam. Isang araw, pinatawag ako sa Malacanang, ito, absolute pardon mo, bagong tao ka na. Yan po si Digong. Maraming salamat, Digong. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya po itong sa araw na to, alam ko may kanya-kanya kayong kwento kay Digong. Maaaring sa pamilya po ninyo, hindi man personal, pero nagkaroon kayo ng problema sa droga at ang nakasolve, si Digong. Dahil alam nyo, ako, sa Senado, marami po sa Senado, abogado, yan, mga sinasabi natin may alam sa batas. Pero tayo po, ang pinagmamalaki po natin, yung isang bagay na hindi nila alam. At yan po, yung utak. Alam po natin kung ano ang nararamdaman, puso ng mga taong mahihirap. Sapagkat nakasama na po natin lahat ang klase ng tao.
At yan po ang isang bagay na itinanim sa atin ni Digong. Ang pagsulong ng interes ng mga taong nasa baba. Hindi yung mga mayayaman. Kung naaalala niyo po, si Digong ang lumaban. Huwag niyo pong kalilimutan, si Digong lamang ang lumaban sa mga oligarkiya. Siya lang ang tumayo. Wala nang iba. Yan ang isang dapat natin ipagpasalamat. Hindi lang yung tinatawag natin iniligtas tayo sa droga. Hindi lamang po yung pagtindig ni Digong sa mga tinatawag nating nagmamay-ari ng Pilipinas. Kaya na po, ilan po yan. Sa loob ng 100%, 20% ang nagmamay-ari ng Pilipinas. Pero nung panahon ni Digong, siya po ang tumayo para sa inyo, sa ating lahat. Kaya ngayong 80th birthday niya, mga mahal kong kababayan, sana mamayang gabi, pag tahimik na ang gabi, magdasal po tayo na sana makauwi na si Digong. Yun ang pinaka-regalo natin sa kanya. Sana huwag tayong tumigil na makiusap. Hindi naman tayo pinagdadamutan ng Dutch. Pinapayagan nila tayo. Magpasalamat lang tayo. We have to thank them always. The Dutch people. They are not stopping us to do this. So let us thank the whole neighborhood. Maraming salamat po sa inyo. Kailangan ko Englishin nyo para maintindihan nila. Hirap pa naman ito. Ngayon, bilang pagkatapos ko, mga mahal kong kababayan, hayaan niyo po ako magpasalamat sa inyo ang buong partido na PDP Laban. Ang partido po ng inyong mahal na Digong ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat sa suporta po ninyo at hindi nyo iniwan ang ating mahal na Digong. Dahil sa ating samahan, walang iwanan. Maraming salamat po.